sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. United States Vice President Kamala Harris nangakong tutuparin ng US ang Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Hataw Balita. Matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos malaking tulong umano sa Philippine Coast Guard ayon kay Palawan Coast Guard Lieutenant Gretch Mary Aquario. Hataw Balita. United States Second Gentleman Douglas M. Hock magkakaloob ng $5 million na pondo para mapabilis ang vaccine rollout sa Pilipinas. Hataw Balita. TV host comedian na si Bong Navarro inilipat na sa Taguig City Jail para sa kinakaharap na rape case. Hataw Balita. Unidentified floating object na narecover ng Philippine Navy sa Pag-asa Island nitong linggo sa pilitan umanong kinuha ng Chinese Coast Guard. Hataw Balita. At Senate Committee on Health and Demography nais imbestigahan ang nasayang na milyong-milyong dose ng bakuna kontra COVID-19. Hataw Balita. Una sa ating mga umahataw na balita, sumentro ang pulong nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Vice President Kamala Harris sa Malacanang sa pagpapatibay ng relasyon ng dalawang bansa. Binigyang diin ni VP Harris ang kahandaan ng kanyang bansa na tuparin ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pinasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang US official sa ibinigay na commitment ng Estados Unidos. Pakinggan po natin ang bahagi ng naging pag-uusap ni United States Vice President Kamala Harris at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We must reiterate always that we stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the Philippines' armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments. And that is an unwavering commitment that we have to the Philippines. And I thank you for the very strong commitment that you have just made for the U.S. to be defensive of the Philippines. Umaasa naman si VP Harris na sa ilalim ng Marcos administration ay mas mapapatatag ang alyansa ng dalawang bansa. Ipinabot rin ng US VP ang pagbati ni US President Joe Biden. Ngayong araw nakatakdang pumunta si VP Harris sa Palawan, pinakamalapit sa West Philippine Sea kung saan may maritime dispute sa China. Siya ay inaasahang sasakay sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa. Hataw Balita. Malaking tulong sa Philippine Coast Guard o PCG ang matatag na alyansa ng Pilipinas sa Estados Unidos ayon kay Coast Guard Lieutenant Gretch Mary Aquario ng Coast Guard Palawan. Ginawa ni Aquario ang pahayag bago ang inaasahang pagpunta ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan ngayong araw. Anya, dahil sa Amerika, well-equipped ang Philippine Coast Guard dahil tinutulungan ng US counterpart ang PCG sa tactical combat na pagsasanay na isang uri ng advanced training. Binibigyan din anya ng US government ang PCG ng medical kits at diving equipments. Ayon kay Aquario, isang karangalan na mabisita ni US Vice President Harris. Maasaan niya ang PCG na sa pagbisita ng Vice Presidente ng Estados Unidos sa Palawan ay mas tatatag ang alyansa ng PCG at US Coast Guard, lalo na ngayong may proyekto ang PCG na Bully-Luyan Vessel Support Facility na pinopondohan ng US government. Hataw Balita. Inihayag ni United States Second Gentleman Douglas M. Hock nitong Lunes, November 21, ang pagkakaloob ng $5 million na pondo sa pamamagitan ng US Agency for International Development o USAID para mapabilis ang vaccine rollout sa Pilipinas. Ang tulong na ito'y pinondahan sa pamamagitan ng American Rescue Plan ay susuporta sa pamamahagi ng bakuna sa mga kabataan at adults
Sinabi ng Embahada ng Estados Unidos na layo ng pondong ito na matulungan ang pamahalaan sa vaccination efforts nito upang mapalakas ang wall of immunity. Ang United States ay ang pinakamalaking bilateral donor ng COVAX at patuloy ang pangunguna nito sa pandaigdigang kampanya laban sa COVID-19. Sa pakikipagtulungan ng COVAX, nakapagkaloob na ang Estados Unidos ng mahigit 33 million vaccine doses sa bansa mula nang magsimula ang pandemya. Nakapagkaloob na din sila ng nasa $50 million na tulong para sa COVID response assistance. Hataw Balita. Sa iba pang balita, nasa Taguig City Jail na po ang comedian host na si Bong Navarro kahapon matapos itong ilipat mula sa National Bureau of Investigation. Kaugnay ito sa kasong rape na isinampa ng modelong si Denise Cornejo. Una nang umapila ang kampo ni Navarro na huwag ilipat sa ibang piitan para sa kanyang kaligtasan, subalit hindi ito kinatigan ng korte. Hataw Balita. Naniniwala si Department of Justice Secretary Crispin Boying Remulla na hindi pa patay si Bureau of Corrections Deputy Officer Sulweta. Si Sulweta ay isa sa mga itinuturong mastermind sa pagkakapaslang sa broadcaster na si Percy Lapid at sa middleman na si June Villamora. Ayon pa kay Remulla, nakatanggap pa nga siya ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ni Sulweta noong nakaraang linggo. Wala nang pumutok ang issue sa pagkakapaslang kay Percy Lapid ay hindi pa nagpapakita sa publiko si Sulweta. Hataw Balita. Arestado ang dalawang estudyante sa isinagawang entrapment operation ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG dahil sa umano'y extortion sa isang nursing student. Nahuli ang dalawang suspect sa isang fast food chain sa Malate, Manila. Ayon kay PNP-ACG spokesperson Police Lieutenant Michelle Sabino, hiniram nina Maribel Marasigan at Kashmir Paula Villadolid ang cellular phone ng kanilang kaibigan na si alias Ana. Si Ana ay sinasabing ex-girlfriend ng biktima. November 6 nang makatanggap ng mensahe ang nursing student na biktima mula sa Facebook account ng isang nagngangalang Luis Castillo. Pakinggan po natin si PNP-ACG spokesperson Police Lieutenant Michelle Sabino. Hiniram nila yung cellphone nung ex-girlfriend ni victim. So, nakalagin pa yung Facebook account ni ex-girlfriend. So, nung hiniram, siguro nag-text or whatever, pinakailaman niya ngayon yung Facebook account ni ex-girlfriend. Tapos, ayun, nakita yung mga sweet photos nila at saka yung mga conversation nila. Tinatakot umano sila nito na ilalabas sa mga sweet pictures at private messages nila ni Ana. Initially, humihingi ng 30,000 pesos tong dalawa for the deletion of the evidences na meron sila. Nakipag-negotiate, and ultimately, they agreed na magbabayad si Guy ng 20,000 pesos. So, nag-arrange sila ng meet-up sa isang fast food. Ang dalawang suspect ay mahaharap sa criminal case na robbery with violence against or intimidation of person at RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Hataw Balita. Plano nang ipalibing ng Bureau of Corrections o BUCOR ang mga labi ng persons deprived of liberty o PDL na namatay sa loob ng New Bilibid Prison. Sa isang panayam, sinabi ni BUCOR Officer in Charge Gregorio Catapang na isasagawa nila ito sa Biyernes, November 25. Iimbitahan nila ang kaanak ng mga ito. Hataw Balita. Sa pilitan umanong kinuha ng Chinese Coast Guard ang unidentified floating object na na-recover ng Philippine Navy sa Pag-asa Island noong linggo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Westcom spokesperson Major Cheryl Tindog, nakatali sa barko ng Navy ang isang malaking debris nang harangin sila ng rigid hull inflated boat galing sa barko ng China. Pinutol umano ng Chinese vessel na may bow number 5203 ang tali ng bangka na may kargang debris at saka sa pilitang kinuha ito.
Wala naman anyang komprontasyon na nangyari dahil maximum tolerance ang ipinatutupad ng Pilipinas. Nai-report na umano ng Westmincom sa National Task Force on West Philippine Sea ang insidente para sa karampatang aksyon. Hataw Balita. Idinaan umano ng Chinese Coast Guard sa friendly consultation ang pagbawi nito sa lumulutang na bagay na nakuha ng Philippine Coast Guard. Ayon sa Chinese Embassy sa Manila, alas 8 ng umaga noong Linggo, November 20, nang nakita ng Chinese Coast Guard ang isang unidentified floating object sa karagatan ng Nansha Islands na tinatawag sa Pilipinas na Kalayaan Group of Islands kung saan naroon ang Pag-asa Island. Natukoy nila na ang palutang-lutang na bagay ay isang debris ng rocket na inilaunch ng China kamakailan. Pero bago umano ito nakita ng China, nakuha na ito ng ilang kawani ng Philippine Navy. Matapos umano ng magiliw na konsultasyon, ibinalik ito agad ng Philippine Navy sa Chinese Coast Guard. Nagpahaypaan nila ng pasasalamat ang kampo ng China sa mga Pinoy at iginit na walang nangyaring panghaharang at hindi persahang kinuha ang lumulutang na bagay. Hataw Balita. Nakakapagdala ang Department of Health o DOH nitong Lunes, November 21 ng 8,004 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa mula November 14 hanggang November 20, 2022. Ito na ang ikatlong sunod na linggo kung saan ang naitalang kaso sa bansa ay mas mababa na sa 10,000. Sa nakalipas na linggo, ang daily case average ng bansa ay 1,143 na mas mababa ng 12% kaysa sa 1,296 na kaso na naitala mula November 7 hanggang November 13, 2022. Samantala, batay sa datos ng kagawaran ay mayroon ng 93 na dagdag na nasawi sa COVID-19 sa nakalipas na linggo. 28 sa mga nasawi ay naitala mula November 7 hanggang November 20. Dagdag pa ng DOH, mayroong 568 na mga malubha ang kritikal na kaso ang naka-admit sa mga ospital mula nitong linggo, November 20. 493 na intensive care unit o ICU beds na ang nagamit ng mga COVID-19 patients habang 4,796 na non-ICU COVID-19 beds naman ang okupado. Hataw Balita. Nais ng Senate Committee on Health and Demography na imbestigahan ang nasayang na milyong-milyong dose ng bakuna kontra COVID-19. Nadiskubre sa debate sa plenaryo sa panukalang budget ng Department of Health noong nakarang linggo na 31.3 million doses ng COVID-19 vaccines ang na-expired o nasayang. 12% ito ng mahigit 250 million doses na binili at tinanggap ng Pilipinas na bakuna kontra COVID-19. Ang mga nasayang na bakuna tinatayang katumbas ng 15.6 billion pesos kung pagbabasehan ng pagbili sa 500 pesos per dose. Si Senator Risa Ontiveros nananawagan sa gobyerno na pabilisin pa ang vaccination program at mabawasan ang mga nasasayang na bakuna. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. Even if WHO adjusted the threshold, we cannot afford the cost. Wala tayong luxury na magtapon ng o mas mataas pa sa 15.6 bilyong piso sa kaliwat kanang krisis. Lumabas din noon sa budget debates na hindi rin ma-liquidate ng Commission on Audit ang perang ginamit ng gobyerno sa pagbili ng bakuna dahil sa naturang kasunduan. Para kay Senator Christopher Bongo na siyang namumuno sa Senate Committee on Health and Demography, napapanahon ng masilip ng COA ang NDA basta't walang malalabag sa kasunduan. Pakinggan po natin si Senator Christopher Bongo. Importante walang ma-violate po na agreement dahil pinirmahan po ito ng gobyerno. Kaya nga po, kailangan ipatawag. COA na po, trabaho ng COA yan. Kailangan nila ipatawag, kailangan nilang tingnan, kailangan malaman. If allowed naman po, ipakita yung non-disclosure agreement. And I am for transparency nga po. Nauna nang inihayag ng DOH na ihinto na ng bansa ang pagbili ng COVID-19 vaccines ngayong taon. Hataw Balita.
Bumuo ang Senado ng Oversight Committee na tututok sa paggasta ng 9.28 billion pesos na confidential at intelligence funds sa ilalim ng proposed 2023 national budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito'y matapos i-adopt ng Senado ang proposed Resolution number 302 na inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Si Zubiri ang upong chairperson sa nasabing Oversight Committee. Sasamahan siya ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, Senate Finance Committee Chairman Sani Angara, Senator Ronald De La Rosa at Senate Minority Leader Coco Pimentel. Si Pimentel na nauna nang tinutulan ang paglalaan ng confidential at intelligence funds, sinabing isang welcome development ang pagkakabuo sa nasabing Oversight Committee. Pero iginit nito na mas mabuting wag nang aprubahan ang lump sum funds. Ayon naman kay Zubiri, sa panahon ngayon kailangan ng taong bayan na mas pagtiwalaan ang pamahalaan. Tiniyak nito na magiging mapagbantay ang Senado sa kung paano gagastahin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang confidential at intelligence funds. Hataw Balita. Oy, nag-viral sa social media ang mga post ng mga binhi ng palay na binili ng mga magsasaka sa Cagayan. Subalit, kalaunan ay natuklasan nila na may tatak pala ito ng logo ng Department of Agriculture at not for sale. Si Mang Brian Laporga, nasa 3 bag ng tig 5 kilo ang nabili sa halagang 750 pesos bawat isa. Pagkalipas ng ilang araw, natawag ang kanyang atensyon nang makita sa social media ang post na nagpapakita na ang bag ay may logo pala ng DA. Hindi mo po mapapansin kasi may sticker po na nakatakip. Kung sinubukan ko tinanggal, yun nga po, totoo pala. Ayan po. Makikita mo yun po dito, nakalagay Department of Agriculture po. Napakasakit po eh. Sa hirap po ngayon ng buhay ng magsasaka po. Dahil napakamahal po ang farm inputs ngayon, lalong-lalo na po yung abono, mga diesel po, yung mga lahat po nagmahal. Grabe na po. Tapos ang baba pa po ng presyo ng palay. Tapos ganito po ang ginagawa sa amin. Sa isang pahayag ay sinabi ni Region 2 Director Narciso Edilio ng Department of Agriculture o DA na kinukundina nila ang iligal na pagbebenta ng mga binhi ng ahensya. Ang pamamahagi ng libreng binhi anya ay kasama sa RISE program ng pamahalaan. Pero nilinaw nito na ang ipinamamahaging binhi ng Region 2 ay tig 15 kilo at ang tig 5 kilo ay isa ibang rehiyon ipinamimigay. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng DA sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police at lokal na pamahalaan para maimbestigahan ang insidente. Nananawagan din sa publiko na kung may alam sila na iligal na nagbebenta ng libreng binhi, ay pagbigay alam kaagad sa mga otoridad. Hataw Balita. Nakita ng Metro Manila Development Authority o MMDA na tumataas ang mga aksidente sa kalsada tuwing Disyembre o holiday season. Batay sa datos ng MMDA noong 2021, mula buwan ng Setyembre hanggang Disyembre, tumaas ang naitalang road accident sa Metro Manila. Mula sa mahigit 4,000 noong Setyembre at Oktubre, umakyat ito sa higit 5,500 pagsapit ng Nobyembre at nadadagdagan pa ng higit 30 pagpasok ng Disyembre. Ayon sa MMDA, isa sa mga pangunahing dahilan ng mga aksidente sa kalsada kapag ganitong holiday season ay ang pagmamaneho ng driver ng lasing. Pakinggan po natin ang pahayag ni MMDA spokesperson, Attorney Melissa Carunungan. Based on the data po, yung December 20 to Jan 1, medyo mababa na yung mga road crash statistics. Pero before it, mga December 17, may konting spike, baka dahil po sa mga Christmas parties. Ang most common po na rason according to the police blotters that we also have data of, usually po mga side swept ang rason po. So, ang cause nito po is mostly human error po. Batay sa pag-aaral ng isang riding community, madalas talagang sanhi ng aksidente sa daan ang mga driver na nagmamaneho na nasa impluwensya ng alak
Ayon kay Atoy Santa Cruz, Administrator ng Motorcycle Philippines Federation at isa ring motorcycle safety advocate, mas mainam na wag nang magdala ng motorsiklo kung pupunta sa mga pagtitipon o anumang selebrasyon ngayong holiday season. Pakinggan po natin si Motorcycle Philippines Federation Administrator Atoy Santa Cruz. Karamihan dito lasing. Ngayon, worried kami this coming December. Itong December, maraming Christmas party. Even yung mga riders group, may mga Christmas party sila. So kami ngayon, tumatawag kami o nakikiusap na kung po pwede, huwag nang magpainom, iwasan na nila alak. Payo ng mga otoridad sa mga motorista, tiyaking nakakondisyon ang sarili bago magmaneho upang makaiwas sa anumang posibleng aksidente sa daan. Hataw Balita. Nagbabala ang Department of Migrant Workers laban sa mga nagpapakilalang middleman sa pagkuha ng mga hindi pa nababayarang sahod ng overseas Filipino workers sa Saudi Arabia na nawala ng trabaho noong 2015 hanggang 2016. Ginawa ni Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople ang pahayag matapos makatanggap ng ulat ang ahensya na may mga lumalapit umanong middleman sa mga claimants. Nag-aalok sila ng assistance upang mapabilis umano ang pagkuha ng hindi pa nababayarang sahod ng mga OFW. Payo ni Ople sa mga claimants, huwag tangkilikin ang alok at i-report sa kinaukulan ng ganitong mga gawain. Anya, inaanunsyo ng DMW ang requirements na kailangang isumite ng OFW claimants. Hataw Balita. Nagbabala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP laban sa mga nagpapanggap na kanilang kawani upang manghingi ng donasyon para sa kanilang tanggapan. Ito'y matapos silang makatanggap ng ulat mula sa dalawang kumpanya na supplier umano ng CAAP na may nanghihingi sa kanila ng donasyon mula sa opisina ng Director General ng CAAP. Ayon sa ahensya, wala silang mga kawani na inutusang manghingi o mang-solicit sa kanilang mga kliyente at supplier. Panawagan nila sa publiko i-report ang ganitong uri ng modus sa kanilang tanggapan. Hataw Balita. Pinag-iingat ng pambansang pulisya ang publiko sa posibleng pagkalat ng peking pera sa merkado, partikular na ang 500 at 1,000 peso bill. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, tuwing papalapit ang holiday season, nakapagtatala ang pulisya ng insidente ng pagkalat ng mga peking pera. Kaya naman payo ni Colonel Fajardo sa publiko, dapat tingnan mabuti ang mga isinusukli kapag namimili, lalo na sa mga tiyangge. Karaniwan anyang nasisingitan ito ng mga peking pera. Ugaliin din sa mga lehitimong money changer lamang magpalit ng foreign currency. Bukod sa mga peking pera, pinag-iingat din ng PNP ang publiko sa mga snatcher, salisigang at ipitgang. Sumasali anya ang mga ito kapag maraming tao, kaya't ingatang mabuti ang bag at wallet at huwag nang magsuot ng mamahaling alahas at huwag i-display ang mamahaling gadget sa pamimili. Kung maaari, mamili na habang maaga at huwag makipagsiksikan sa dagsa ng mga tao sa Disyembre. Hataw Balita. Magandang balita po para sa mga motorista. Magpapatupad ang rollback sa presyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw. Sa abiso ng ilang oil companies, bababa ng 2 pesos and 15 centavos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 40 centavos per liter lamang ang bawas sa gasolina. Samantala, mayroon ring 2 pesos and 10 centavos na rollback sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Department of Energy na ang pagbaba ng demand sa China dahil sa COVID-19 restrictions doon ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng presyo ng langis sa international market. Hataw Balita. Inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill No. 454 o Media Workers Welfare Act nitong Lunes, November 21. Bumoto ang 252 na mambabatas ng yes at walang bumoto ng no o nag-abstain para maipasa ang panukalang batas.
Layo nito na mabigyan ang lahat ng manggagawa sa media ng karapatang proteksyon at seguridad sa trabaho ng mga mamamahayag sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na mahalaga ang ginagampanan tungkulin ng media industry sa pagpapatibay ng bansa. Binigyang din niya ang layunin ng panukalang batas na ito na panatilihin ang malayang pamamahayag sa bansa. Sa ilalim ng panukala, ang lahat ng manggagawa sa media ay magkakaroon ng sweldong naaayon sa batas, magkakaroon ng security of tenure o hindi basta tatanggalin sa trabaho, makakakuha ng overtime at hazard pay, pati ng insurance at iba pang mga benepisyo. Samantala, magbibigay ito ng death at disability benefits na nagkakahalaga ng 200,000 pesos at 100,000 pesos naman ang maibibigay para sa medical insurance benefit ng maapektuhang manggagawa sa media. Sakaling maisabatas, may papatupad ito sa lahat ng manggagawa ng media at mga kumpanya sa pribadong sektor. Ang mga regional office ng Department of Labor and Employment o DOLE ang siyang hawak sa lahat ng labor-related disputes na manggagawa at mga kumpanya. Aatasan din ang Labor Secretary na gumawa ng News Media Tripartite Council na siyang magsisilbing tulay sa bawat stakeholders. Hataw Balita. Muli nang binuksan sa publiko ang pamosong Manila Zoo. Ito'y matapos na isailalim sa rehabilitasyon ng zoo upang may ayos sa mga pasilidad at water sewerage system doon. Bukod sa mga alagang hayop, bagong attraction rin dito ang Botanical Garden. Para sa mga nais na bumisita, maaari pong makabili ng ticket online sa www.manilazoo.ph. Nasa 300 pesos ang admission fee para sa non-Manila residents, habang 150 pesos naman ang bayad para sa mga residente ng Maynila. Bukas ang Manila Zoo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Hataw Balita. Mariing tinututulan naman ng ilang mga residente ang plano ng National Grid Corporation of the Philippines na pagtatayo ng substation sa Sorsogon City. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Isang joint committee hearing ang isinagawa ng sangguniang panglungsod ng Sorsogon hinggil sa pagtatayo ng substation ng National Grid Corporation of the Philippines sa Barangay Abuyog East District. Hindi pabor ang ilang mga residente sa plano ng NGCP sa kanilang lugar. Anila, wala pa umanong pinal na usapan hinggil sa kanilang malilipatan at kung sakaling itutuloy ang plano, posible rin umanong maapektuhan ang pinagkukunan nila ng malinis na tubig. Hindi po ako kumpinsido sa pinag-usapan ng NGCP kasi marami kaming taong maapektuhan. Di ba batas na ngayon ng gobyerno na ang may sinasaka at ang tubig mayor minti na para sa amon, iniinuman ng lahat ng tao. Ay, para sa akong vulnerable na location, hindi pa naman ang buhay namon. Kasagasaan na nga yung interior na kabasan, no? Kaya siyempre abuton baga. Mga kabasan naman daw, abuton sa ano. Saan, kung baga sir, saan NGCP nga ni, habang pinaghahanap buhayan namon. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Barangay Captain Jerry Estidula ng Barangay Abuyog hinggil dito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita. Natanggap na kahapon ang kampo ni Suspended Bureau of Corrections o Bucor Chief Gerald Bantag ang sabina na inisyu sa kanya ng piskalya kaugnay sa mga pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Bukas naman, nakatakda ang unang preliminary investigation o pagdinig sa mga kaso ni Bantag. Si Lucilio ren humahataw. Hataw Balita. Personal na kinuha ni Attorney Rocky Balisong, abogado ng suspendidong Bureau of Corrections Chief na si Gerald Bantag, ang sabina ng kanyang kliyente sa Department of Justice kahapon. Hindi kasi nila natanggap ang sabina, bagamat sinabi na ng panel of prosecutors na may hawak sa kaso ni Bantag na naisilbi na ito noong 1 linggo sa Caloocan City.
Deemed serve, sabi kasi nila deemed serve yung subpoena sa Caloocan. So kaya chinek namin yung sinerve na subpoena. So as far as we are concerned, there's no such subpoena which had been served to our client in Caloocan. Bukas ng alas 9 ng umaga ang unang araw ng pagdinig o preliminary investigation sa dalawang kasong murder na kinakaharap ni Bantag at ng iba pang respondent sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Handang-handaan niya ang suspendidong opisyal na harapin ang reklamo laban sa kanya. Pero pag-aaralan pa nila kung dadalo si Bantag ng personal sa pagdinig. Kung magsasubmit kami ng counter affidavit and the panel requires that it should be subscribed before them, then isasama namin siya. Pero kung titignan namin ay pwede naman na pasubscribe sa other prosecutors like Baguio prosecutors, then siguro hindi na kailangan na sumama. At dahil kahapon lang natanggap ng kanilang kampo ang subpoena, sinabi pa ni Attorney Balisong na posibleng hindi pa sila makapagsumite ng counter affidavit o kontra salaysay sa piskalya kasabay ng preliminary investigation bukas sa DOJ. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalaghan. Lucille Lloren, humahataw. Hataw Balita. Samal Island Davao City Connector Bridge Project sisimulang itayo sa first quarter ng 2023. Si Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita. Pasisimulan na ngayong first quarter ng 2023 ang konstruksyon ng Samal Island Davao City Connector Bridge Project. Ayon sa Island Guardian City of Samal Government, pinupondohan na ng Chinese government ang naturang proyekto. Sa kabila ng pagtutol ng ilang environmental groups at local city councilor na i-realign ang ruta ng SIDC Bridge, wala na anyang babaguhin sa plano at magtutuloy-tuloy na ito. Kabilang sa matatamaan ng mga business resorts ay ang Paradise Park and Beach Resort at Costa Marina Beach Resort. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakahanda na rin ang expropriation ng mga properties na matatamaan. Ang landing sites naman ng tulay ay nasa Samal Circumferential Road sa Barangay Limao sa harap ng Costa Marina Beach Resort papunta sa R. Castillo Daang Maharlika Junction sa Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marisol Montaño, humahataw. Hataw Balita. Isinagawa ng Philippine National Police ang programang Revitalized Kasimbayanan katuwang ang mga religious group at pamayanan upang mapanatili ang kapayapaan at maabot ang kaunlaran sa iba't ibang barangay sa Albay. Aktibong nakisardin sa programang ito ng PNP ang MCGI o Members Church of God International Albay Chapter. Si Venus Palles, humahataw. Hataw Balita. Upang mapanatili ang kapayapaan sa pamayanan, inilunsad ng Philippine National Police o PNP ang programang Revitalize Kasimbayanan. Layunin ng programa na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng kapulisan, simbahan at pamayanan ay magiging mapayapa at maunlad ang isang komunidad. Ito yung pagkakaisa ng tatlong sektor, no? Upang sa ganun ay masolusyonan natin ang mga problema sa pamayanan. No? Ito yung tatlong sektor ng kapulisan, simbahan at mamamayan. No? At yun, pagtutulungan tungo sa ikaunlad, sa kapayapaan, kaayusan, tungo sa kaunlaran ng ating bayan. Sa tulong at pakikiisa ng religious sector sa programang Kasimbayanan, nabibigyan ng gabay ang mga mamamayan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa Biblia na ibinabahagi sa kanila. Napakalaking tulong po ng religious sector sa sa programa ng Kasimbayanan. Dito po nakakapagbigay sila ng mga biblical advices. Malaking tulong po para makarating sa kalooban ang salita ng Diyos, karoon ng magandang buhay sa kaisipan at lalo sa ating spiritual. Bukod dito, nagiging katuwang din ng PNP ang religious sector upang mapalapit sa kapulisan ang mga mamamayan.
Naniniwala naman si Barangay Captain Joffrey ng Barangay Basag, Ligao City na magiging epektibo ang programa dahil sa tulong na din ng mga kapulisan at religious group na nagpapaliwanag kung paano malalapatan ng solusyon ang mga problema at mga isyong nararanasan ng mga residente sa barangay. Maganda po ang naging resulta ng pag-uusap natin kasi naliwanagan po sila nung pumunta dito yung pulis, lalo po sa religious. Naintindihan nila yung mga dapat nilang gawin, lalo mga magulang, na dapat yung mag-guide nila mabuti yung kanilang mga anak. Sa ngayon po siguro sa nangyari, maganda po ang magiging resulta nito. Nakiisa naman at sumuporta ang grupo ng Members Church of God International o MCGI sa programa ng PNP. Tayo ay maging mga kasangkapan din para may paabot din sa ating mga kapwa-tao yung mga aral ng banal na kasulatan na alam natin na mapapakinabangan ng ating mga kapwa-tao para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan, ipakita ang pagmamalasakit sa mga barangay sa pamayanan. In behalf po ng mga members sa Church of God International sa pangunguna po ni Kuya Daniel Rason, kami po ay sumusuporta sa ganitong mabuting layunin ng atin pong Philippine National Police. Aktibo naman na nakilahok ang mga residente na members ng 4Ps sa Barangay Basag, Ligao City. Persons who use drugs naman ang mga inimbitahan sa Barangay Baanawan sa bayan ng Piduran at nakiisa din ang mga barangay officials sa Barangay Salvacion. Natapos ang aktibidad sa isang feeding activity kung saan namahagi ang MCGI ng food packs sa lahat ng lumahok. Samantala, masayang umuwi ang mga residente, bit-bit ang mga salita ng Diyos na magiging gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Mogma kami santa. Primero, naka-advise na ng mga sala sa mga tama. Hindi kami dapat makaisip ng mga maraot. Mo yan, aram mo ng sala, igibon mo pa yan. Dapat, sa konsonan kita, sa maray sana. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Legazpi City, Albay, Venus Palyas, humahataw. Hataw Balita. At Christian, tayo ay nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa darating na November 28, 2022 sa panibagong session ng Mass Indoctrination ng MCGI. Alas 7 po yan ng gabi sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit 145, talatang 20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. At yan
po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-22 sa buwan ng Nobyembre 2022. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po sa Diyos at magandang umaga.